Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Good morning, beloved! Yan, salamat sa Panginoon, tayo nanditong lahat. At siyempre, di natin kakalimutan batiin ng mga tatay ngayon. Happy Father's Day! At siyempre, higit sa lahat, Happy Father's Day, Daddy God. Sabihin nga natin yun kasi nakakalimutan natin eh. Happy Father's Day, Daddy God. Salamat sa Panginoon. Kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayo rito. Amen? So, tayo po ay nasa series pa rin ng Presence of God Inside o Pogi. So, manalangin muna tayo bago tayo magsimula. Father God, thank you. Thank you, dinala niyo po kami rito. Tulungan niyo po kami na maintindihan lahat ng mensahe ninyo para sa amin. Banal na Espiritu, kayo ang kumilos sa bawat isa. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran. Kayo lang po ang maitaas sa mensaheng ito. Sa gawaing ito, kayo lang po, Panginoon, ang aming pong papupurihan. Marami pong salamat. Lahat po ng aming gagawin, lahat po ng aming sasabihin ay para lang po sa kapurihan ninyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Yan, palakpakan natin ang Panginoon. So, nandun na po tayo sa Presence of God Inside, Part 3. Partakers of Divine Nature. Noong nakaraan, natatandaan ninyo kung ano? God's life and nature ay nasaan? Nasa loob natin, inside us. So ngayon naman, partakers of divine nature. Let's have first a review. No, magre-review tayo alang-alang doon nung last Sunday. Pero ang maganda dyan, buksan nyo po ang YouTube ninyo, Spotify o Apple, at meron tayong podcast. Pwede nyo rin i-review doon. Baka meron kayong hindi masyadong narinig. Yung pala, meron palang sinabing ganon. So mainam, pakinggan natin palagi yung ating podcast. And free naman yan. Kahit may ginagawa kayo, buksan ninyo yung YouTube nyo, maririnig nyo yung turo. Now, last week, diniscuss po natin yung tabernacle. So, ang tabernacle Moses o yung temple ni Solomon, merong 3 bahagi. Ang outer court, ang inner court, at ang innermost court o ang Holy of Holies. Ngayon, katulad yan ang composition ng ating katawan. Sabi sa 1 Thessalonians 5:23, yung tao ay composed of spirit, soul, and body. Katulad yan din sa tabernacle ng Moses. No, nung nakaraan, meron pa tayong video na i-tour natin ng 3 minutes. Ang bawat isa na nakapag-tour sa tabernacle ni Moses. Now, ang outer court, ang katumbas niyan yung ating katawan, yung labas. Yung inner court, ang katumbas niyan yung soul. Ano ba yung nasa soul? Mind, emotion, and will. Sa innermost court o Holy of Holies, ang katumbas niyan ay ang ating spirit. At diyan nagdudwell ang Panginoon. Diyan nag-i-stay ang Panginoon. Now, ang question, how can a holy God dwell in your spirit? Paano ba ang holy God mag-i-stay sa spirito mo? Ang sagot ay, you must be born again. Are you born again? Amen. Born again is not a religion. It is an experience. No? Posible ang born again dahil sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Walang born again kung walang ginawa o walang tinapos ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ang born again experience ay hindi dahan-dahan. Uy, dahan-dahan ka nang naboborn again na. Walang ganun. Ang born again, instant. Bigla, once na tunay kang tumanggap sa Panginoong Jesus, born again ka na. Meron bang
Uy, ang bata, dahan-dahang lumalabas na, ay bumalik, sayang na panganak na yan, sana yung bata. So hindi po ganun. Minsan naman may aalis sa church, sayang to, na born again na sana, umalis pa. Walang ganun. No, walang ganun. Basta't ang Panginoon, tinanggap mo ang tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, instant born again ka na. At isa pa, nalilito po yung mundo sa atin. Kapag ka sa forms, tinanong, ano ang religion? Ano sinusulat nyo? Born again Christian. Yung iba'y susulat, born again lang. Nalilito sila. Hindi, sabi ko sa inyo, ang born again ay hindi religion. Kaya ang susulat nyo sa forms, yung mga mag-a-apply dyan sa trabaho, at saka yung mga may forms, Christianity. Ano uli? Christianity. Yan, para hindi na natin malito yung mga tao. Now, tignan natin yung yung next slide. Born again. Diyan sa tatlo na yan, spirit, soul, body. Tayo yan. Compose tayo niyan. Saan nagdodwell ang Panginoon? Sa ating spiritus. Basahin muna natin ang 2 Corinthians chapter 5, verse 17. King James, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Sa Living Bible, a new life has begun. Oh, may bagong buhay. Bakit may lumang buhay? Meron. Dati po, nung hindi pa tayo na ipapanganak na muli, nung hindi pa tayo born of God, may sinful nature tayo. Meron tayong namana sa ating mga magulang. Yung mga magulang natin sa kanilang mga magulang, ninuno. Namana natin ang nature nila. Sinful nature. Nung tayo ay pinanganak na ng Panginoon, natanggal na yun. Sabi nga, the old man is dead. Patay na yung sinful nature na yun. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. Kasi bago na tayo, nilalang. Pinanganak na tayo ng Diyos. Kaya, Happy Father's Day, Daddy God. Sino ama natin? Si Daddy God. Diba? Ang ama natin si Daddy God. Kaya ang life and nature niya, nasa DNA din natin. Nasa genes din natin. Amen? So, hindi ka ordinaryong tao lang. Ikaw ay taong pinanananahan ng Diyos. Taong tinitirhan ng Diyos. Kailangan maunawaan ng isip mo yan. Kailangan maunawaan ng utak mo yan. Bakit? Maraming dineposito ang Panginoon sa ating spirit. At para makalabas sa spirit natin yung mga dineposito ng Lord, last week, ano yung tinakil natin? Paano makalalabas? Paano makakapass through? Renewing of mind. Sa Greek word, anakaino. Kailangan, meron tayong pagbabasa ng Biblia, meron tayong, kumbaga, commitment. No, tayo ang gagawa niyan. Yung utak natin, sasabihin natin, anak na ako ng Diyos. Hindi na bagay sa akin ang magmura. Hindi na bagay sa akin ang tamad-tamad. Hindi na bagay sa akin ang pumunta kung saan-saan na hindi maganda para sa Diyos. Hey, anak ka ng Diyos, di ba? Amen. So, i-renew mo yung isip mo. Kasi nung may sinful nature tayo, maraming na-input sa utak natin ng hindi nakakaganda para sa atin. At hindi gusto ng Diyos. Kaya dapat yun ma-reset, dapat yun na mabura sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Alam nyo, may nagtuturo na meron daw dalawang creature. Illustration nila ito, na meron daw creature na puti, may creature daw na itim. At kung ikaw daw ay mabait, lumalakas daw ang puti. Pag daw ikaw ay masama, lumalakas daw ang itim.
Hindi po totoo yun. Hindi po biblical yun. Hindi po dalawa ang ating nature. Hindi po dalawa ang pagkatao natin. Normal po tayo. Pero supernatural dahil pinanganak ng Panginoon. Amen? Our identity ay isa lang. Child of God. Isa lang. Kaya sa born again spirit mo, anak ka ng Diyos. Panindigan mo yan, tayuan mo yan. At makikita ng mga tao, kaiba to ah. Yeah? Mai-express mo si Jesus, oy, nagbago siya. Kasi nag-renew ka ng mind. Oy, hindi na mainitin ang ulo ah. Bakit? Kasi lumalabas yung bunga ng Espiritu Santo na nasa born again spirit mo. Amen? Ano ba yon? Love, joy, peace, kindness, self-control. Lahat yun, nasa Galatians 5. Amen ba? So, eto tatanungin ko sa inyo. Are you holy and righteous like God? Ulitin ko. Ikaw ba ay holy and righteous like God? Okay, next question. Are you already like Christ right now? Amen. Kamukha ka na ni Kristo. Hindi sa mukha. Saan? Sa spirit. Next question. Are you perfect? Amen. Yung soul natin, yung mind natin, kaya nga dapat mag-renew. Pero sa born again spirit mo, you are already perfect. Perfecto ka na. Kahit ang pangalan mo'y hindi perfecto. Next question. Are you sinless? Saan nagkakasala ang tao? Hindi sa spirit, kundi sa soul part na lang, mind. Kaya baguhin natin yung ating isip para mag-pass through yung spirit, papuntang soul, papuntang body. 1 John chapter 3 verse 9. Whoever has been born of God, pag sinabing born of God, born again, does not sin. For his seed remains in him and he cannot sin because he has been born of God. Sino hindi na nagkakasala? Alin sa bahagi ng tao ang hindi na nagkakasala? Spirit. Okay, kapag ang turo ay soul o spirit and body lang, diyan nagkakamali yung tao. Kaya merong panghuhusga. Kala ko ba born na ganyan? Di naman mukhang born again. Nang huhusga na. Kasi hindi nalalaman ng iba na sa spirito, nilinis na, pinerpekto na ng Panginoon. Pero sa soul, kailangan may gawin siya. Kaya, alam nyo, ang problema lang, hindi tayo nagbibigay ng time na magbasa ng salita ng Diyos. Makinig. Kahit may ginagawa kayo, buksan niyo yung podcast ninyo. Kasi sa paulit-ulit yung pakikinig. Di ba dumarating ang faith? Faith comes by hearing and hearing the word of God o the word of Christ. Amen? At saka alam niyo po ba yung born dyan? Sa Greek ay genao o ang root word ay genos. Ang English ay genes. Genes, ibig sabihin ng genes yung DNA. No, yung genes, yung namamana mo. Halimbawa, may talento kang sumayaw, tapos ang tatay mo magaling sumayaw. Ang nanay mo magaling mag-instrument at kumanta at namana mo yun. Genes yun. O magaling mag-drawing. Genes yun, namana mo. No, may namana tayo sa Panginoon. Ano ang DNA ng Panginoon? Ano ang genes ng Panginoon? Nandyan sa iyong spirito. Alam mo ang kagandahan po sa Greek? Kumpleto. Yung Greek, particular sila, specific sila sa word. Ibig sabihin yung love sa kanila. Iba yung meaning ng love na halimbawa sa mag-asawa. Okay, iba naman yung meaning ng love sa friendship. Kumbaga, specific talaga sila. Kaya tignan nyo ito. Ang sabi dyan, yung passive voice, yung born dyan, passive voice, ibig sabihin na passive. Kasi pag active, ikaw ang gumagawa. Pag passive, mayroong gumawa sa iyo. Sino ang gumawa sa iyo nung ipinanganak ka? Ang Diyos. Ikaw ba ang nagpanganak sa sarili mo nung sa nanay mo?
Ha? Nanay, panganak po. Ipapanganak ko na yung sarili ko. Gusto ko na lumabas. May ganun ba? Wala, di ba? So, ang Panginoon, may gumawa sa atin, kaya tayo ay na-born again. At yun ang Diyos. Yun yung passive voice. Okay, present tense. Yung born, present tense. Okay? Ang ibig sabihin, action is done. Tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. The actor is at rest. Nasaan na si Kristo yun? Nandoon na sa kanang kamay ng Diyos Ama. Nagre-rest na siya. Nag-iintay na siya ng tamang oras para tayo ay kunin. Nagpapahinga na siya doon sa Ama. Okay? And the result of the action continues. Ano ibig sabihin? Di ba 2,000 years ago ginawa ito ni Kristo? Pero hanggang ngayon, kapag may kumilala kay Kristo, ano nangyayari? Naboborn again. So ang action niya, diretso. Yun ang kagandahan ng born dyan. Yun yung Greek na genao. Naintindihan po? Ang pagiging born again is a one-time experience in your life. Instant, hindi dahan-dahan, hindi na mawawala. Sabi nila, nawawala ang kaligtasan kapag ka nagkasala ka. Mababalik ka pa ba sa nanay mo? Anak ha, makulit ka, balik ka rito. May ganon? Wala. Ganon din sa pagiging born again natin sa Panginoon. Hindi mawawala. Kung tunay kang tumanggap, hindi mawawala. Kailangan mo lang magbago ng isip. Renewing of mind. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay yung seed. Ang seed po dyan, same verse din po yan. Kaya lang pag-aaralan natin yung seed. Ang Greek word ng seed dyan ay sperma. Means life and nature. Di ba? Sa mga lalaki, sperm. Kapag ka ang sperm nagtagpo, may katagpo siya. At natagpuan niya yung katagpo niya. Ano lumalabas? Baby. Ngayon, ang seed dyan, yung salita ng Diyos, sperma. The life and nature of a man is in his seed. Di ba yung sperm ng lalaki, pag nakipagtagpo sa katagpo niya, kung ano po ang life and nature ng lalaki, nandoon sa seed na yun. In the same manner, God's life and nature is in His seed. So, kung ano yung nature ni God, kung ano yung life niya, yun yung itinanim sa atin. Amazing, di ba? Amazing. So, supernatural pala tayo. Amen? So, hindi ka lang tao. Hindi ka mahina. Ma-overcome mo lahat ng bagay sa mundo. Hindi naman tayo taga rito eh. So, hindi ka na panghihinaan ng loob. Hindi ka na maa-anxious. Hindi ka na made-depress. Hindi ka na problema dahil alam mo, sagot ka ng amang Diyos. Amen? Tingnan natin yung contrast ng bios and zoe. Dalawang uri ng buhay. Dalawang uri ng buhay. Okay, sabi dyan sa John chapter 3 verse 6 to 7, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. Yung flesh po dyan, yan yung natural life. Ang Greek word po, bios. Kaya sa science, biology. Ano ibig sabihin ng biology? Plant life, animal life, human life. Kaya nga biology, study of life. Kaya lang, itong bios ay temporary, namamatay. Okay. Ang spirit, spiritual life. Ang Greek word ay zoe. Ano yung zoe? God's life and nature. Ito ay eternal. Alam niyo po, si Eva at si Adan, bago pa po magkasala, meron siyang dalawang life na yan. Bios and zoe. Nung nagkasala sila, ano nawala? Zoe. Nawala yung zoe. Kaya nga po, si Jesus ay naparito upang ibalik at bigyan tayo ng zoe life. No, pumaba si Jesus dito para ibalik yung zoe life sa atin. Ano yung zoe uli? Eternal life, spiritual life
John 10:10, letter B. Basahin natin. I have come that they may have life and have it to the full. Dumating daw si Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay. At hindi lang basta buhay, kundi masagana, abundant life. Full. Marami. Punong-puno, nag-overflow. Basahin natin sa Tagalog. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Zoe. Buhay na masaganang lubos. So kung nasa iyo si Kristo, meron ka ng Zoe life. John 11 verse 25 to 26. Jesus said to her, referring to Martha, ito kasi yung tagpong iyan, namatay si Lazaro, yung kanyang kapatid, at ilang araw na nakalibing doon sa kuweba. Ngayon, sabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lang, di mamamatay kapatid ko. Pero anyway, mabubuhay din naman yan. Ano ko lang yon? Paraphrase ko lang yon. So ito sinabi ni Jesus sa kanya. Sabi niya kay Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Pag sinabing even though he dies, referring to physical life. Yung bios. Okay? And whoever lives and believes in me will never die. Yun yung spiritual life. So, tayo, na mga anak ng Diyos, we have what? Bios and Zoe life. Bios, yung natural life natin. Zoe, spiritual life natin. Amen? Amen. So, meron tayong uri ng buhay? Dalawa. We have bios and Zoe. Now, it's amazing na hindi na tayo mamamatay. Yes, physically, mamamatay tayo. Pero darating ang panahon na yung lahat nung naniwala sa Panginoon, mamatay man ang kanilang spirit, ang bios nila, ang kanilang katawan, darating ang Panginoon, mabibigyan ng glorified body. At ang kanilang espiritu makikipagtagpo doon sa glorified body. At tayo namang buhay. Buhay yung ating katawan ay mababago. Mag-glorify din itong body natin. At pagkatapos noon, tutunog na yung trumpeta, tantararan! At mapapasa Panginoon na tayo forever. Amen? Yun yung iniintay natin. Yun yung hope ng Kristiyano. Rapture. Ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi natin mararanasan ang Great Tribulation. Nakaraan, di ba, natin yan, diniscuss na rin natin yan. So wala nang takot, wala nang pangamba. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, mas titindi pa sa mga susunod na araw. Di ba, ang lindol, konti lang noon eh. Ngayon, araw-araw, malalakas na lindol, hindi lang 3, kundi 4, 5, 6, 7. Nakasulat naman yan sa Biblia eh. Pero hindi na tayo takot. Bakit? Dahil meron tayong pag-asa. Mapapasa Panginoon tayo habang buhay. Ang Kristiyano, mamatay man, magpantay man ang paa, babalik ang katawan sa alabok. Ang pag-asa niyan, bubuhayin uli ng Panginoon. Ba? Kung ang katawan mo ay pangit noon, gaganda yan. At alam niyo po ba kung anong ginawa ni Kristo nung na-resurrect siya? Yun din ang gagawin natin. Nagtatranscend si Hesus Kristo. Pumapasok siya sa pader. Tapos lumalabas siya sa pader. In an instant, gusto niyang bumunta sa Panginoon, sa kanyang Ama para magpuri. Ting! Nawawala siya. Kung ano, yung katawan ni Kristo, kasi siya yung panganay natin, unang nag-resurrect. Ganon din mangyayari sa ating glorified body. Parang fantasy, Parang nanood ka ng Biruin mo, pwede akong tumagos sa pader na ito. Ting! Tatagos. Ngayon, hindi pa eh. Pero pag glorified body na ako, pwede na akong tumagos at pwedeng bumalik na akong ganyan sa inyo. Wow! Amazing ang Lord, di ba? Sa Superman ko lang yata napapanood yun. Pero nakatala yun sa Biblia.
Excited na ba kayo? Excited na ako. Amen? Pero alam niyo, ang puso natin doon sa wala pang pagkakilala sa Panginoon. Gusto natin sila man, ma-share natin. Kaya tayo, salamat sa Panginoon, congratulations sa solid, palakpakan natin ang Panginoon. Ilang daang kabataan, nakakilala yan sa Panginoon. Isang kaluluwa lang, tumanggap sa Panginoon, laksa-laksang anghel nagdidiwang sa langit. Yes, may naligtas na naman, yes. Kaya ang puso natin, hindi lang tayo ang makaranas ng mga mabuting bagay na pinagkaloob ng Panginoon, kundi pati na rin, no, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yun ang magiging heart ng church na ito, to reach those lost souls. Amen. Okay, so ito yung topic natin ng uli, God living in us. Ano ba ibig sabihin yan? So number 1, God's life and nature inside. And number 2, you are partakers of God's divine nature. So, may mga nagsasabi, Pastora, wala akong bilib talaga sa grace. Kasi lisensya yan sa pagkakasala eh. Sasabihin nilang ganyan. Eh di pagka sinabi mo yan na hindi na mawawalang kaligtasan, magkakasala na lang yung tao. Ganun ba yun? Biniyayaan ka, niregaluhan ka ng pagkaganda-ganda. Bababuyin mo? Hindi yun ang tunay na naligtas. Dahil ang tunay na naligtas, talagang ititreasure niya, ano ba yung binigay ng Panginoon sa akin? Ano ba itong kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa akin? Ititreasure niya yun, mamahalin niya yun, at hindi magiging lisensya sa pagkakasala. At isa pa, hindi naman siya driver para magkaroon ng lisensya. Tama ba? Walang lisensya ang pagkakasala. Hindi na siya magkakasala kasi hindi na siya under sa law o kautusan. Hindi na siya under sa dominyo ng kasalanan. Let me explain. 2 Peter chapter 1 verse 4. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Yung partakers of divine nature, sa Greek ay koinonos, means common sharing. Ibig sabihin, share kayo ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ano ang meron sa Panginoon, meron ka rin. Hindi nyo pa maisip, ano ba meron sa Panginoon? Great power. Tama. Makapangyarihan ng Panginoon. Common sharing kayo. Sabi dyan, no? Partakers of divine nature. So, meron ka dyan. Bakit hindi mo magamit? Renew your mind. Dineposito na lahat yan sa born again spirit natin. So, ibig sabihin, kayo din ay makapangyarihan. Bakit? Nakaangkla tayo sa biyaya ng Diyos. Lahat galing sa Diyos. Common sharing. Amen? Koinonos, dyan din galing yung koinonia, fellowship. Fellowship. Tayo, nagpe-fellowship. Koinonos, common sharing sa Panginoon. Amen ba? Kaya matatakasan natin yung ma-overcome natin yung corrupt world system. Di ba natandaan nyo last week, tinalakay ko yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kaya na natin yan. Ma-overcome na natin yan. Bakit? May kapareho na natin si Jesus eh. Kapareho na natin ng Diyos. Kaya kayang-kaya natin. Kung si Jesus na pagtagumpayan niya, ang temptation, dinala siya ng demonyo after ng kanyang fasting for 40 days. Dahil sa salita ng Diyos, wala din ginagawa ang demonyo sa kanya. Kaya wala rin magagawa ang demonyo sa atin. Amen. Talunan na siya.
Tinalo na siya ng Panginoong Hesus 2,000 years ago. Kaya bakit ka matatakot sa buhay na ito? Hindi na. Wala na. Wala nang takot. Amen? Ang mga natatakot, yung hindi pa nila alam, na kasama nila ang Diyos. Tingnan natin yung Romans chapter 6 verse 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law. Ibig sabihin na under the law, yung mga gawa mo. Yung mga works. Kasi sa, yung mga, di ba, yung mga command, yung 10 commandment, do not. Do not. So, ibig sabihin, ikaw naman, gagawa. O sa atin, ano ba yung mga gawa mo? No? Yung mga pagyayabang. Hindi na tayo under the law. Hindi na yung effort natin. Hindi na yung gawa natin. But under grace, Christ finished work. Yung doon na tayo nakaangkle sa biyaya ng Panginoon. Kung ano yung talino, ano yung lakas na lakas na meron tayo. Magaling ka, matalino ka, no? Nagagawa mo yun lahat. Hindi yun sa'yo. Galing yun sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kung pinagyayabang mo yung galing mo, yung lakas mo, under the law ka. Self-righteous ka, galing ko. Ang galing ko. Ang talino ko. Ang lakas ko. Under the law ka. Anong mangyayari? Pride of life. Sin shall not have dominion sa'yo. Yung kasalanan, nasa iyo. Kasi ma-pride ka. Naintindihan po? Amen? Amen? Kaya tandaan nyo, ano ang meron kayo? Lahat yan, biyaya ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 15, verse 56. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law, yung work mo. No? Tagalog, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Yung pinagmamalaki mo. Pagka nagmamalaki ka, ma-pride ka, mayabang ka, nasa iyo ang sin. At yung kasunod ng sin ay ano? Kamatayan. Wala na tayo dyan eh. Nasa biyaya na tayo ng Panginoon. Amen? Kaya tayo mga nasa biyaya, lagi nating sinasabi, thank you. Ang ganda mo, thank you. Dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Ang galing mo, salamat. Biyaya yan ng Panginoon. So nawawala yung pagyayabang natin. Ang talino mo. Thank you. Dahil yan sa bigay ng Diyos. Biyaya ng Panginoon. Thank you, ka mo. No? Alam mo, pag grateful ka, maalwas ang buhay, magaang-ang buhay. Kasi nagpapasalamat ka sa Diyos na nagbigay. Amen? Pagka lagi ka nagre-reklamo, ano ang feeling mo? Di ba? Ganito, nakareklamo ka, ano itsura ng mukha mo? Pangit. Kasi nakareklamo ka, pero pag grateful ka, thank you. Ano? O binigyan ka ng isang bagay na maliit, kahit hindi, thank you, grateful ka eh. Kasi nagpapasalamat ka. Ginamit yung Diyos na yun na may nagbigay sa'yo. Ginamit ng Diyos na mayroon kang trabaho. Ginamit ng Diyos yung kumpanya mo. Ginamit ng Diyos yung negosyo mo. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Daddy God. Amen? May nag-akay sa'yo dito na born again ka. Nagpasalamat na ba kayo dun sa nag-akay sa inyo? Nakabalik ka nawala ka sandali sa Panginoon, nakabalik ka. May nag-invite sa'yo, nagpasalamat ka ba? Be grateful in everything. Kahit anong gawin mo, maging mapagpasalamat ka. Sabi dyan sa Titus chapter 2, verse 11 to 12, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Yung tinutukoy na dyan ay ano? The grace of God. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Scrutinize po natin yan. Yan na rin po ang ating life application. Number 1, the grace of God teaches us, sabi dyan, to say no to
ungodliness and worldly passion. Learn to say no kapag hindi makakabuti sa iyo at sa kapwa mo. Alam niyo po ba yung story ni Joseph the Dreamer? Kilala niyo po ba si Joseph the Dreamer? Okay. Bakit siya tinawag na Joseph the Dreamer? Kasi nakapanaginip siya na yung uhay, lahat yung yuyuko sa kanya. Ang ano nun, naisip ng mga kapatid niya yung uhay, yung magbabow down daw sa kanya. Yung uhay, yung grass, yung palay, magbabow down sa kanya. So naisip ng mga kapatid niya, okay itong si Joseph Parang sinasabi, magbabow down kami sa kanya. Nagalit yung mga kapatid. Ayaw nila yun. Bunso yun eh. Sabi nung kapangano, ako magbabow down dyan sa bunso na yan? Di ubra. Inisipan nila ng masama si Joseph. So ano nangyari? Dapat papatayin nila, pero sabi ng panganay, wag na lang natin patayin. Sabi niya ganyan. Pagbili na lang natin. So, to cut the long story short, naibenta si Joseph at napunta siya sa Egypt. Masipag si Joseph. Alam niya, God is with me, sabi ni Joseph. Alam niya, lagi niyang kasama ang Diyos. Kaya masipag siya. No? One time, itong si Potiphar, officer yan doon sa Egypt No? Itong si Potiphar, may asawa, maganda. Pero araw-araw, inaakit siya. Joseph, Joseph. Inaakit siyang ganon. Joseph, Joseph. Ito si Joseph talagang, sabi niya, hindi. Nakakahiya sa Panginoong Diyos. Joseph. Gaganyan. Everyday yon. One time, maglilinis si Joseph sa bahay. Walang alipin. Andun lang yung asawa ni Potiphar. Pumasok si Joseph. Di naman niya alam na walang alipin. Pumasok si Joseph, maglilinis. Joseph! Hinawakan sa balabal niya. No? Hinawakan ng babae sa balabal si Joseph. Tara na! Sabi ng babae. Alam niyo kung anong ginawa ni Joseph? He ran! Kumaripas ng takbo! Tumakbo si Joseph. Ano ibig ko sabihin? Sa mga temptation, huwag na kayong magsawsaw. Kaya ko yan. Hindi na ako iinom. Kayo na lang. Maya. Konti lang pare. Sige isang sip lang. Hindi na. Nagbago na ako. Ano nangyari? Nag-give in ka na. So sa mga temptation, anong gagawin natin? Run. Say, no. And then, run. Kasi hindi mo makakaya. Si Joseph nga, alam niya, nakasama niya ang Diyos. Pero hindi siya nagmayabang. He ran. Tumakbo siya. So sa mga may pagkakataon, alam nating nakakasira sa buhay mo. Nakakasira sa kasamahan mo sa bahay. Makakasira sa pamilya mo. Run. Magiging payapa yung pamilya mo, magiging payapa ang buhay mo, matatakasan mo kung ano yung temptation. Amen ba? So may natutunan tayo kay Joseph. Meron. Number 2, piliin mo rin kung sino ang sasamahan mo. Dahil sabi sa 1 Corinthians 15 verse 33, bad companion o bad company corrupts good character. No? Ang isang fresh na tomato, kamatis, samahan mo ng isang bulok. Ano mangyayari sa ibang kamatis? Mabubulok. Kaya piliin mo rin kung sino ang kasama mo. Dahil nagre-represent din sa'yo yun. Sabi nga nila, same feather, flocks together. Sa mga mag-asawa, kaya may nag-aaway. Kasi mas importante pa yung kaibigan kaysa sa asawa, kaysa sa pamilya. Kung gusto mong payapa, kung gusto mong lumago ang family mo, maging payapa, prioritize mo kung ano yung tama, kung sino ang tama. Kaibigan, pamilya. Ano ba gusto ng Diyos? Masira ang pamilya? Hindi. Gusto ng Diyos, buo ang pamilya. Amen? Hindi masamang makipagkaibigan. Tama yon.
Pero, i-prioritize mo. May time para sa kaibigan, damihan mo ang time sa family mo. Amen? And siyempre, most especially, bigyan mo rin ng panahon na maglingkod sa Diyos. Bakit? May eternal value ang paglilingkod sa Diyos. Hindi lang eternal value, may reward pa. Bakit? Masungit ba ang Diyos? Hindi. Ano nga siya? Magarbo nga ang Panginoon. Bigay nga ng bigay. So ang paglilingkod, kahit na ang pakikinig dyan, sabi nga ng isang speaker natin, just be there, natutuwa ang Panginoon. Amen? Kasi nagiging kalakasan kayo nagiging kalakasan sa bawat isa. Andyan ka, lumalakas ang kapatiran, lumalakas ang bawat isa. Amen ba? Now, number 2. To live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kailan? Sa future ba? Sa past ba? Present, ngayon. Alam niyo, nasa born again spirit niyo na yan eh. Fruit of the Spirit yan, to live self-controlled, upright, and godly lives. Nakakalimutan lang natin. Kaya kailangan natin talaga ng renewing of the mind. Kailangan mahaba ang pasensya mo. Sa totoo lang, yung gadget, pinaiikli ang pasensya ng mga bata. Tignan nyo, ang ikli ng kanilang, yung span of attention nila, ang ikli na. Bakit? Gusto nila mabilis. Katulad ako, nung gumagawa ako ng preaching, gusto ko isang pindot, gano'n na. Hindi, pag umikot na ganyan, ako po, tagal naman. Ilang segundo lang naman yung ikot, pero natatagalan na ako. Bakit? Kasi yun nga ang ng gadget eh. So kailangan kong magkaroon ng self-control. Hintay lang. May pinagpe-pray ka. Lord, ang tagal. Ba't ang tagal mo naman sumagot? Pinakikinggan mo ba ako, God? Mahal mo pa ba ako, God? Self-control. Hintay ka lang. Huwag kang mainip. No? Habaan mo pasensya mo. Darating din yan sa tamang oras. Darating din yan. Tinuturuan lang tayo. Self-control. Upright and godly life. Example. Ang galing-galing mo, lagi kang galit, tapos bigla kang, hindi ka na nagagalit. Uy, ang galing, hindi ka na nagagalit. Ay, under the law to ito yung mga self-righteous. Ay, hindi na. Ayoko na magalit, ayoko na ma-stress, papangit pa ako. Tsaka baka magkasakit ako, under the law. Ano ang mga sa biyaya ng Panginoon? Oo, hindi na ako nagagalit. Sa biyaya ng Panginoon eh. Salamat sa Diyos kasi hindi na ako nagagalit. Yun ang tamang response. To live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kasi naka-angkla lang tayo sa grace of God eh. Naka-angkla. Alam niyo yung angkla? Di ba? Anchor. No? Di ba? Kahit malakas ang hampas ng alon, kapag tama yung pagkakaangkla at malalim ang pagkakaangkla, hindi tatangayin ang barko. Tama po ba? Tama ako. Kaya tayo, kapag nakaangkla tayo sa Panginoon, tama rin ang isip natin. Tama rin yung magiging damdamin natin. Tama rin ang lahat ng gagawin natin. Amen! Amen! Now, sabing ganon, pagka sinabing, ang tali-talino mo, ang husay-husay mo, under the law ganito. Siyempre, matalino ko. Alam mo na, marami akong koleksyon. Talagang ganyan, nasa genes namin, nasa lahi namin yung matalino. Under the law. No? Pinagyayabang mo yung sarili mo. Pero under, sa biyaya ng Diyos, I thank you, I have the mind of Christ. Yan ay bigay ng banal na espiritu. Udyok yan ng banal na espiritu. Yan ang under grace. So saan na ba tayo ngayon? Under the law, under grace? Under grace. Nasa biyaya tayo. Meron tayong common sharing sa Panginoon. Ka-share natin kung anong meron sa Panginoon, ka-share ka doon. Divine partakers tayo. Amen?
Okay. So, ano uli yung life application natin? Number 1. Oh, balik po. Again. Number 1, to say no to ungodliness and worldly passion. Number 2, to live self-controlled, upright, and bodily in this present age. And iiwanan ko po ang beloved thoughts sa inyo. I am partakers of divine nature. Sabay-sabay po ulit tayo, ang beloved thought natin. I am partakers of divine nature. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Naniniwala ba kayo na kayo ay pinanananahan ng Panginoon? Amen? So kayo ay malakas. Kayo ay supernatural. Amen. Kayo ay holy and righteous. Amen. So, yumuko po tayo sandali, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Dahil sa biyaya mo, kami po ay naging divine partakers. Salamat, Panginoon, dahil kung anong meron ka, meron din kami. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, na maipamuhay namin ang mga bunga ng Espiritu. Love, joy, patience, kindness. Lahat po, Panginoon, ng bunga nito. Hayaan niyo po, Panginoon, na makita ng iba na kami po, Panginoon, ay hindi lang basta tao. Tao na pinanananahan ninyo. Nakatira po kayo sa aming Espiritu. Maraming pong salamat, Panginoon. At kung sino man sa inyo ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon, inaanyayahan ko kayo kapatid na sumunod sa panalangin ito. At yung mga nasa podcast na nais nyo na ang Panginoon ay tumira sa born again spirit ninyo, o hindi pa kayo born again, hayaan yung ang Panginoon ang siyang yumakap at gumawa sa buhay ninyo. Samahan niyo po ako at sundan sa panalangin ito. Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niyo ang lahat. Pinatawad niyo na lahat ng aking kasalanan. Ang lahat ng blessing ay binuhos niyo na po sa amin. Tinatanggap ko po, Panginoon, kayo bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Salamat po. Isinulat niyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng aming kapatiran. Ano man po ang mga pinagdadaanan nila, Lord, thank you. Alam kong ma-overcome nila ito dahil meron kayong biyaya at lakas na ipinagkaloob niyo po sa kanila. Meron kayong kapangyarihan na nasa kanilang espiritu at ilalabas nila ito. Sasabihin nila ito sa sarili nila. I am an overcomer. Thank you, Lord, tinapos nyo na. Thank you, Lord, sa self-control, sa patience, at ma-e-express ng bawat isa na kayo, Panginoon, ng aming Diyos na sinasamba. Salamat po, Panginoon, at ito, Panginoon, na kapatiran namin, anuman ang sakit sa kanilang katawan, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, sakit sa katawan. Hipuin nyo kung ano yung masakit sa inyo, ano yung pinagdarasal ninyo, kung may bukol o kung ano man yan. Sa pangalan ni Jesus, tinutunaw ng Panginoon ang mga sakit na yan. Umalis ka sa katawan ng aming kapatiran in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan sa katawan na yan. Mga inaalihan din ng mga demonyo in Jesus' name, mga depresyon, na may mga anxiety. Sa pangalan ni Jesus, ang kapayapaan ng Diyos ay sumaiyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga may prayer request, thank you, Lord. Dininig niyo na po ang mga panalangin ng aming kapatiran. Salamat po sa mayamang biyaya ninyo. Salamat at hindi niyo po pababayaan ang bawat isa. Ilalayo niyo po sa disgrasya, ilalayo niyo po sa kasakitan. At salamat, magmamanifest sa aming lahat.
ang inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.